Good morning po muli sa ating lahat at ngayon po ay Huwebes na napakabilis po ng araw at kagabi lang po ay tayo nagsama-sama sa panalangin. At ngayon na pagbabalayin ko uli yung tinapi kagabi ni Pastor Ernest, yung 16 ng Lucas, talatang 19:31. Medyo dadagdagan lang po natin at napaliwanag naman ang karamihan nito. Actually po, ang Luke 16, ang konteksto niya po ay yung kung gaano pinapakita po na binibigyan importansya ng tao yung pera at yung pong material na bagay sa mundong ibabaw. Na masyadong na-highlight po ito sa buhay ng tao. Totoo naman po ang pera po ay talagang kumbaga sa pamumuhay natin, ang laking bagay at talaga yun na nagpapaikot ng buhay ng tao. Kasama rin po yung material na bagay, na talaga namang ang tao po ay nagsusumikap sa kanyang buhay para magkaroon po ng maipon, magkaroon ng mga investment, magkaroon ng mga naipundar. Kaya naman talagang naroon nga. Ang sabi ng Biblia ay ang kung nasaan ang kayamanan, naroon ang puso ng tao. At itong pinapakita po sa atin ang kahalagahan po talaga na dapat po maiayos natin ang ating puso. Kasi nga po, binabanggit sa Biblia, ang puso ng tao ay malala na ang sakit, kumbaga cancerous na siya. At wala na pong gamot. Ang tangi lang pong makapagbibigay ng pagbabago, gamot na mailalapat po sa puso ng tao ay ang Diyos. Kaya nga dito, pinapakita po sa atin na yung una, yung istorya po ng kay Lazaro at mayamang lalaki ay ang kaibahan nito, hindi ito parable na kung saan po marami na tayong nababasa o may nababasa kayong mga parabola na binabanggit ang Panginoon Kristo. Pangalawa, hindi siya parabola dahil siya po ay pinangalanan yung Lazaro. Sa iba pong mga parabola, hindi nagpapangalan ang Panginoon Kristo. Kaya kung makikita natin ito po ay isang istorya na totoong true story po ito na nangyari po talaga. At existing po talaga ang mga bagay na nangyari. And even ngayon, pinapakita rin talaga sa atin yung katotohanan nito. Una po, anong katotohanan makita natin dito? Una, ang tao po talaga ay inapoint ng Diyos na mamatay. Pagkatapos po ay paghukom. So mapansin po natin, may namamatay ng mas maaga, may namamatay ng ilang taon lang, patay na. Iba nga, pagka silang patay na. At marami pong sanhi ang kamatayan na inapakita po sa atin. So kung sabihin dito, yung dalawa, taras namatay. Ang susunod na makita natin dito mga kapatid, talagang ang pagkalikha ng kaluluwa natin at ng Diyos sa ating buhay ay eternal po talaga. Eternal, ibig po sabihin yung hindi temporal po na namamatay sa atin sa ngayon ay yung katawan po natin. Lumilipas po yan, bubulok, namamatay. Pero yung nasa loob po niyan, yan ang haharap po sa Diyos. Yan po ang pinaka nanapon natin sa kasagaran na ng buhay. Ngayon, dito makita natin na dalawa lang ang pupuntahan ng tao pag namatay po siya. Pag namatay po ang kanyang katawan, ang kaluluwa po ay haharap po sa Diyos, yung espiritu ay babalik sa Panginoon, impyerno o langit. Kaya lang dito pinapakita na marami po kasing pag-aaral na wala pa pong laman daw ang langit na bagong langit na nakatakda pong lagyan ng tao na mga ligtas. Ang kalagayan lang po ngayon daw ay ang paradise o paraiso na dati po ay nanilikhain ng Diyos na ginawa po Abraham Buso. At yun din po yung nakalagay sa Bible na
pinuntahan po ng Panginoon Kristo at ginawa na itong paraiso na paradise po ito talaga na dati. At yun naman isa ay yung pong tinatawag na Hades o yung parang ang pagkasimbolo po noon ay yung pong tinatawag na sunugan ho ng basura. Doon sa Israel, meron ganun tema. So, meron pong kalagayang temporal po yung mga namamatay sa ngayon. Yun po ang pag-aaral po ng iba. Dahil pagdating po ng araw ng paghuhukom talaga na lahat ay mahuhukuman, ay meron pong nilikha ang Diyos na dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin yung kamatayan at saka yung mga evil spirit, kasama na po yung mga nadaya ng Diablo, sama-sama po sila doon. Pag sinabi kong kamatayan, referring po yun kay Satanas. Nadalagin din po siya roon. So kaya nga dito, liwanag po na makita natin na tayo bilang mga tao po, ay dapat po magpasalamat po tayo na meron po tayong Kristo sa buhay. Kasi nakalagay po sa 8:1 ng Roma, ang tao po ay mawawala na po ang kanyang kaparusahan kung meron siyang Kristo at nakiisa siya at nanampalatay Kristo. Magkakaroon siya ng kaligtasan. Yung galit po ng Diyos, yung dapat na mapupunta tayo ng impyerno dahil sa kasalanan at hindi po tayo nagsisi sa ating buhay at hindi natin tinanggap ang Panginoon Kristo, doon po tayo pupunta. Pero kung tayo nanampalataya kay Kristo at sinampalataya natin ang ginawa ni Kristo na nag-alay ng buhay pagkatapos namatay at naipako sa krus at ikatlong araw ay nabuhay namang muli, yung pong ginawa niya, kung tayo sumasampalataya sa Kanya, yung ating po mga kasalanan pa noon, ngayon, at magsusunod pa, ay kasama ng maipapako yun. At kasama na po maililibingi yun. At pagkadaka ay ikatlong araw, nang siya mabuhay, kasama na rin po ang ating buhay na magkaroon tayo ng panibago pong pagkakataon na mawala po yung sumpa at galit ng Diyos sa atin. At kung sakali man na tayo po ay kundi na po ang buhay na piniram po sa atin, nakakatiyak po tayo na makakasama natin ang Panginoon sa paraiso. Yun po yung mga bagay na makita natin na katotohanan po. Pangatlo po, dito makita natin na yung kalagayan po ng tao mapunta ho ng impyerno, sabihin mo natin impyerno, ay lahat po ng memorya niya, lahat po ng senses niya, o lahat po ng pakiramdam niya, ay buhay na buhay pa rin po doon. Existing pa rin po yun. Kung gaano mo naramdaman dito sa lupa, yung mga bagay na sakit, mga bagay na alaala mo, nandun pa rin po yun. Magkaiba po yung pagdating ng oras na nasa langit na, dahil papawiin daw ng ang ating luha, wala ng hirap, wala ng sakit. Sabi po ng Pahayag 21:4. Sabi ko sabihin, pag napunta ho ng langit, hindi mo naman, wala kang ng alaala na meron kang mga naiwan dito. Tanggal na po yun. Bakit po nasabing gano'n? Kasi kung halimbawa po, napunta ka ng langit, tapos andun pa rin yung memorya mo, andun pa rin yung mga memorya mo sa mga naiwan mo rito. Hindi po langit ang mapupuntahan mo. Bakit po? Nasusundan ka pa rin ng kahirapan, nasusundan ka pa rin ng pag-aalala, ng worry, ng kaba, ng kalungkutan. Kaya ang nakalagay sa Bible, papahirin na po yun, tatanggalin na po yung memoryang yan, tatanggalin na po yung alalahanin yun, kung nasa langit po tayo. Pero kung nasa impyerno ka, buhay na buhay po yun. Kaya yun ang mahalagang tatlong bagay na nakatapon natin mga kapatid mo na una, talagang dararas po ang tao ng kamatayan at tinakda na po yun. Pangalawa, dalawa lang po ang pupuntahan natin pag namatay ang tao, either na impyerno o paraiso o langit. Pangatlo, na makita natin dito mga kapatid na kapag nasa impyerno ka, yung hirap at alaala mo ay naroon pa rin. Kaya nga ho,
Yung iba, akala nila pag winawakas ng buhay, wakas na. Hindi po. May iba ang ginagawa, pagka may problema, may mga bagay na iinom lang. Mapansin ko na, kahit uminom ka ng uminom mo, isang truck na pong alak kung inumin mo. Kinabukasan po, buhay ka pa rin. Andun pa rin yung hirap at problema. Hindi nawawala. Pero pag ikaw po ay Kristiyano, mamatay ka man ngayon, yung hirap na dinaranas mo ngayon dito, pagdating sa langit, wala na yun. Dahil nga, niligtas ka na at nagkaroon ka na ng bagong buhay at napakaganda na ng kalagayan sa iyong buhay. Wala na pong memorya ng hirap sa mundo. Iiwan mo na yun, naiiwan mo na yun. Tinanggal na sa yun, yung lahat ng mga bagay na yun. Kaya ho, dito, maanuan po natin na patuloy po tayong lumapit sa Panginoon dahil ito lang po talaga ang pinakamagandang bagay. At kung meron tayong mga questions, sometimes talagang nangyayari man po talaga ang buhay natin. Meron sabdak sa hirap, meron nakamamatay, meron kakasakit, meron sakit sa ulo, meron ng ganun sakit na nararamdaman po tayo. Bahagi yun ng buhay ng tao. Pero ang kaganda naman po dito, kapag ikaw ay Kristiyano, po pwede mong hilingin sa Panginoon na tulungan ka. At yun ang maganda ho dito, no? Na meron tayong Diyos na talagang tumutulong po. Sampalatayanan lang po natin sa buhay po natin ito. Gaano man kahirap ang dinaranas mo, hindi ho papahintulutan ng Diyos niya, maghirap ka, magkaroon ka ng pagsubok na hindi mo kaya dahil aalalayan ka ng Diyos. At merong banal na espiritu na siyang tutulong po sa atin. Salamat po at patuloy po natin panalangin. Gaya po na nabanggit kagabi, yung election po, I think mga April po. Una-una po, hindi po ako nang nangangampanya na po. Ako po ever since po, nung tayo po ay napunta rito, talagang dati noon, akala ko noon okay na, yung pastor na yung hanggang mamatay, tapos dumating sa pastor roon. Akala ko hanggang mamatay na rin din. Pero ganun pa man nangyayari po talaga na isasakripisyo silang lahat. Ang kahilingan ko lang po mga kapatid na yung tama na lang ilagay ng Panginoon na kaakibat po kasi pag tama po ang nilagay natin, kasunod na po yung paglago, no? Kung ano man ang nais natin. At pangalawa, ang pinakamaganda, pag ang tao po ang hindi maganda doon, pag tao po ang naglagay, yung kalooban ng tao, at yung kakainan ng tao na mailagay o maglagay, problema po. Sabi kasi ng Biblia, sumpain ng kapwa ang tao na umaasa, ang nagtitiwala sa kapwa-tao. Kaya dito ho, hilingin natin sa Panginoon talaga na kung sino man talaga ang lalagay ng Panginoon, whether sino man o sino, ay ang Diyos po ang maglagay po talaga sa atin ng mamumuno po sa ating iglesia. Kasi pag yung Diyos ang naglagay, kaakibat po nun yung tinatawag na kapangyarihan po ng Diyos, pagpapala ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yung karunungan po ng Diyos, kasama po yun sa back-up po kung sino man po nilalagay niya. Salamat po at patuloy natin panalangin ang ating mga mahal sa buhay, yung ating mga anak, no? Yung mga trabaho nila, at patuloy pong pagpapala ang hilingin natin sa Panginoon, maging yung pong may mga karamdaman, wala po tayong sawang ipanalangin po sila, kaligtasan po ng mga mahal natin sa buhay, pag-iingat po sa ating mga mahal sa buhay. Kung meron tayong mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa, patuloy natin hilingin ang patnubay ng Diyos po para po sa kanila, ang kalakasan po ng katawan para po sa kanila, nang sa ganun po, makatulong po talaga ang sila sa pamilya, sa church, at sa lahat ng bagay po na maaari nilang magawa. At huwag kalimutan, ipanalangin sila na magpatuloy po. At kung hindi pa po nakakakilala, bilingin natin sa Diyos sa pamagitan po ng ganong uri ng kanila pong kalagayan sa buhay. Kung nagtatrabaho man sa ibang bansa, ay makakilala po sila sa Panginoon na at tunay naman talaga na ang Diyos po ay tapat. Kaya salamat po and good morning po muli. Have a nice day po. Have a blessed day po para po sa lahat.